Try natin. Yummy. Okay na. So, pagsamahin na natin ang mga dry ingredients. 1 cup all-purpose flour, half cup milk powder, half cup brown sugar, pinch of salt, and 1 teaspoon baking powder. After mamekos, set aside muna natin yan. At sa isang bowl, pagsamahin natin yung 4 large egg yolks. Tapos, 3/4 cup home temperature na butter at 3/4 cup condensed milk home temperature din and 1 teaspoon vanilla. So, wag natin yung overmix. Dapat kasi mixer ang gamitin dyan. Mas okay. Kasi wala eh. Purita ang anak ng inay. Kaya, yan na lang. Tapos, ishalo na natin yung ating dry ingredients. Spatula na lang. So, hanggang sa mag-mix sila. Huwag mong tigilan. Basta dahan-dahan lang. Yan. Hanggang mag-mix sila. Pero naramdaman ko dyan yung asin kasi yung asin ko is rock salt. And then yung aking baking pan is yung foil. Nilagyan ko siya ng baking paper at nilahidan ko ng oil para hindi siya didikit. So, medyo sticky. Manipis lang yung pagka-flatten yan. Ipa-flatten natin. Manipis lang. Kaya dinalawa ko siya. Yan. Ang bilis lang. And then, after yan, lagyan natin ng crushed na cashew nuts. Siguro pwede rin yung ibang nuts. Pero syempre, masarap si cashew nuts. And then, syempre, habang natin ginagawa yan, pinapainit na natin yung ating oven. Yung oven kong panahon pa ni kopong-kopong, kaya hindi ko makita yung number. Pero 175 degrees yun. Basta, panahon pa ni kopong, nang hula lang ako dyan. Kaya dati lagi ako nasusunugan. Kasi nga, tansya-tansya lang ako sa oven ko. So, lulutuin natin yan in 30 minutes. Yan, mukhang mukhang okay naman na siya. Yan, pwede natin ilagay. So, yan na. After 30 minutes, eto na siya. Naku, mga kabaybang, ang bango. I-try nyo din to. Hindi lang mabango, yummy pa. Okay na to.